Do you want fast, accurate, and reliable diagnostic results? How about hassle-free medical consultation? Our services apply patient care-driven testing approaches. We provide high standards of services like ECG, digital imaging X-ray, and laboratory examinations such as hematology, clinical chemistry, serology, microbiology, and clinical microscopy. With the use of state-of-the-art equipment, BioV is the only secondary laboratory in the Philippines that provides qualitative and quantitative autoimmune test results for 3 hours. Thank you very much. I'm very much satisfied. We also bring better healthcare right at your doorsteps through our BioV mobile clinic. Get tested at BioV. Our trusted healthcare partner. BioV, enabling you for better healthcare. Gaano kabagsik ang TB bacteria? Ilang libong taon nang pakalat-kalat sa ating mundo at kasaysayan ang Mycobacterium tuberculosis, ang bakteryang sanhi ng TB. Taon-taon, higit 1 milyong Pilipino ang nagkakasakit ng TB. Kung ikaw ay may aktibong sakit na TB, kaya mong makahawa ng 10 iba pang tao kapag hindi ka nagpagamot. Kapag ikaw ay umubo o humatsing ng hindi nagtatakip, sumasama sa mga respiratory droplet ang TB bacteria. Sa sobrang bagsik, kayang tumagal ng palutang-lutang sa hangin ang bakterya sa loob ng 6 hanggang 9 na oras, lalo na kung kulob o sarado ang isang kwarto o lugar. Maaaring malanghap ng mga kasama mo sa bahay o hanap buhay ang hanging may TB bacteria. Yan ang simula ng pagkahawa. Kaya kung kumpirmadong may TB ka, matapos magpasuri, dapat bigyang proteksyon din ang mga mahal mo sa buhay at iba pang lagi mong nakakasalamuha. Si Bunso at iba pang kadikit sa buhay, lalo na kung may diabetes, immunocompromised, may HIV o naninigarilyo. Para sigurado, ipakonsulta lahat ng mga kasama sa bahay at kadikit sa buhay. Maaaring natutulog lamang sa kanilang mga baga ang TB bacteria. Naghihintay ng tamang pagkakataon para maghasik ng sakit sa mga baga o iba pang bahagi ng katawan. TB infection ang tawag sa kondisyong ito. May bakterya na sa katawan pero wala pang sintomas na may sakit na ng TB. Habang natutulog ang TB bacteria sa kanilang katawan, kailangang labanan na sila para maagapan. Kapag pinabayaan, pwedeng maging ganap na sakit na TB ang pupuntahan. Ganyan kabagsik ang TB bacteria, kaya dapat matindi at matagal din ang gamutan laban dito.
huwag hintaying magising ang mga bakterya. Kaya para maiwasan ang sakit na TB, magtanggal Bacteria Power ng TB Preventive Treatment o TPT. Ang TPT ay ang pag-inom ng antibiotics na panlaban sa natutulog na TB bacteria sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. Inumin ang mga gamot ayon sa payo ng iyong doktor. Dapat walang mintis sa pag-inom para tuluyang matanggal ang bakterya sa katawan at maiwasan ang sakit na TB. Kaya para TB-free sila, mag-TPT, Tanggal Bacteria Power, ngayon na. Tanggal bakterya ngayon, iwas TB sa mahabang panahon. How to collect sputum samples. Sputum samples are used to diagnose active tuberculosis, also known as TB, and to monitor the effectiveness of TB treatment. You have already been given up to 3 plastic bottles to collect sputum samples. In this step-by-step video, we'll show you how to properly collect those samples. It's important to collect the sputum sample right after you wake up in the morning because thick sputum collects in the lungs overnight. Do not eat or drink, brush your teeth, smoke, or use mouthwash before you collect your sputum. Before starting, wash your hands with soap and water for 15 to 20 seconds. Rinse well and use a hand towel to pat dry. On the bottle, write your name as well as the date and time the sputum sample was collected. Remember to use a different bottle each day. Next, open the plastic bottle, but be careful not to touch the inside of the bottle or the cap. Now, breathe in deeply 2 to 3 times, and then cough deeply from the chest to bring up sputum from the lungs. Try to cough up at least 1 to 2 teaspoons. Make sure your sample contains sputum and not saliva. It's important to note that sputum is different from saliva or spit. Saliva is thin and nearly clear, while sputum is often thick. Sputum comes from the lungs and is produced by a deep cough from the chest. The color may be dull white or dull light green. Bloody specimens will be red or brown. After coughing, spit the sputum into the plastic bottle. Close the plastic bottle cap tightly. Make sure the outside of the bottle is clean and wipe off any excess sputum on the sides. Place the bottle into the plastic bag. Remove the blue plastic band from the bag to seal it, and wash your hands again. Refrigerate the bag with the sputum bottle right away to keep it cold, but do not freeze it. After you're done, be sure to wash your hands. Alam niyo ba, may kaya man o mahirap, inpatient man o outpatient, pagdating sa bayarin sa ospital,
pwede kang humingi ng medical assistance sa DOH. Paano? This is how we do it. Sa pamamagitan ng electronic medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o EMA-IFIP program na inilunsad nitong June 2026. Mas mabilis at less hassle na medical assistance application na ang sasalubong sa inyo sa eGov.ph Super App. Una, pumili ng EMA-IFIP Partner Health Facility kung saan ka magpapakonsulta. Kumuha ng price quotation o charge slip para malaman kung magkano ang medical procedure. Pwede rin kopya ng hospital bill kung inpatient o admit ang pasyente. Makikita rito ang listahan at contact information ng EMA-IFIP Partner Health Facility kung saan mas pinadali at online ang pagkuha ng medical assistance. Paalala, madadagdagan po ang EMA-IFIP Partner Health Facilities dahil pinalalawak ng DOH ang digitalization sa mga ospital nito. Kaya ugaliing i-check ang listahan sa QR code na ito. Pangalawa, sa nakasanayang proseso, tatagal ng ilang oras ang eligibility assessment sa Medical Social Service. Depende sa dami ng pasyente. Pero sa makabagong paraan, mag-download lang ng eGov.ph Super App sa smartphone at i-search ang EMA-IFIP. Maaaring magpatulong sa medical social worker ng EMA-IFIP Partner Health Facility para sa application. Pindutin ang mag-apply ng tulong medikal. Pagkatapos, piliin kung mag-a-apply as self o bilang representative o guardian. Piliin kung anong patient type. Inpatient kung naka-admit o kailangang ma-admit sa ospital. Outpatient naman kung sumasailalim sa gamutan pero hindi kailangang ma-admit. Halimbawa, si Tatay Juan ay isang inpatient dahil siya ay namalagi sa ospital para sa operasyon sa puso. Sa health facility naman, pipiliin niya ang Philippine Heart Center na isang EMA-IFIP Partner Health Facility dahil dito siya nagpatingin at inoperahan. I-upload ang at least 2 requirements, government valid ID at alinman sa charge slip, price quotation o ang mismong hospital bill ng inpatient o na-admit na pasyente sa EMA-IFIP Partner Health Facility para makita ng medical social worker ang halaga ng medical assistance na kailangan. Tandaan, 2 lamang ang required na dokumento na kailangang i-upload. Pagkatapos na ipasa, abangan ang alinman sa text message, email o notification sa mismong eGov.ph Super App para malaman ang status ng application at kung magkano sa hospital bill ang sagot ng EMA-IFIP. Pag-approve na, pumunta sa medical social worker ng ospital at ipakita ang QR code reference number para maproseso na ang aprobadong halaga ng medical assistance. Sa ilalim ng programa, sakop ang mga serbisyong medikal na ito. Kambal ng bagong Pilipinas ang digitalisasyon. Mas mabilis, mas pinapadali ang proseso kapag digital ang sistema. Digitalisasyon sa mga serbisyo ng pamahalaan. Naglunsad din tayo ng mga one-stop shop for government services. At para mas modern at walang pila, ito ay sa pamamagitan ng paggamit ng eGov Super App. Pagdating sa kalusugan, bawat minuto mahalaga. Kaya importante ang mabilis at digital na serbisyo para sa mas malusog na Pilipino. And that is how we do it.
Sa bawat pintig ng ating puso, may pagkakataon tayong maging pag-asa para sa iba. Isang buhay na handog na walang kapalit. Ngunit paano kung ang pag-asang ito ay nagmumula sa isang taong hindi mo pa nakikilala? Isang estrangherong nag-alay ng bahagi ng kanyang sarili. Isang taong may pusong nagmamahal at naglilingkod. Yung itinuturo po sa iglesia na makapagbigay tayo ng dugo, pandugtong buhay sa ating kapwa, sa ating mga kapatid, yun po yung nag-udyok sa akin. Tsaka yung pananampalataya. Dahil first time ko lang din naman po, kinakabahan po ako nung una. Kasi sa totoo lang, takot po talaga ako sa dugo. Pero yun, awat tulong naman po, nakaraos naman po at kakaya naman po. Sabi nga ni Kuya, iba yung buhay nasa dugo. So ito, para na rin tayong binibigay natin yung buhay natin sa kapwa natin. Po yung talagang kumbaga nag-udyok sa akin personally. Kaya pinipilit ko po makapag-donate regularly hanggat kaya ko po. Natulak ko sa akin yung yung nakatulong ako sa sa mga kahit hindi naman mga kapatid. Kasi naniniwala ko yung dugo ay yun ang karugtong ng buhay. Kailangan po talaga tayo mag-donate. Yung na-admit po yung kapatid ko sa laman na kailangan ng dugo, doon po na-feel ko na kailangan po talaga mayroong mag-donate ng dugo. Kasi kailangan po yun pag kailangan natin ng dugo. Naging inspiration ko kasi na mag-donate ng dugo kasi minsan sa mahal ko sa buhay, nagkaroon na nangangailangan ng dugo. Nakita ko yun, awat tulong ng Diyos na yung mahal ko sa buhay, naging okay yung pakiramdam niya dahil nadugtungan yung buhay niya dahil sa pag-donate ng dugo. Ang mga tunay na bayani ay hindi naghihintay ng gantimpala. Sila'y naglilingkod ng taus-puso. Dala ang inspirasyong nagmumula sa pananampalataya. Laking galak sa aking puso, yung makabahagi. Isipin nyo lang po, blood donation po, no? Yung makakapagdugtong po tayo ng buhay, yung makabahagi ka, maging parte ka na makapagdugtong ka ng buhay ng kapwa-tao nyo. Buhay ang pinag-uusapan, hindi ordinarong bagay. Yung bang, ang sarap po sa pakiramdam sis, kahit po anong pagod, anong hirap, basta makatulong po tayo sa kapwa natin. Madalas nga po, hindi pa po natin kakilala yung mga natutulungan po natin. Basta kino-ordinate sa akin, may nangangailangan ng tulong at kailangan niya ng dugo, kahit hindi po natin kakilala, wala po tayong pinitmani. Talagang tutulungan po natin. So yung maging party po ako noon, maging coordinator po ako ng JBL sa lahat na nangangailangan ng dugo at i-request ang dugo sa JBL. Ang sarap po sa pakiramdam sis, kahit minsan madaling araw, paggising ko sa umaga, titignan ko yung phone ko, nandun na yung may mga miss call na ako, may mga nagre-request na, kaya ang phone ko talagang hindi ko po siya inihiwalay sa akin dahil nga po ayoko po may ma-miss ako
na hindi natin matulungan o mabigyan ng dugo sa mga nangangailangan. It's overwhelming because to see mga kapatid na nagdo-donate ng dugo na hindi naghahanap ng kapalit. Tapos gumagawa sila ng mabuti na hindi sila umaasa na may kapalit. Salamat sa Diyos talaga sa mga ganitong organisasyon na ginagawa ng MCGI. Mahalaga po ito kasi po bilang volunteer po na makapag-donate po ng dugo, makatulong po tayo sa mga higit na nangangailangan po ng madugtungan po ang kanilang buhay po. Mga kapatid, ako po'y nag-aanyaya sa gawain katulad nito na maganda naman pong may dudulot sa atin, hindi lang sa kalusugan. At huwag po kayong matakot. Hindi naman po siya talaga delikado, which is maganda po talaga sa katawan natin. At the same time, nakagawa po tayo ng mabuti. Yun nga po yung aral na sinusunod natin na paggawa ng mabuti sa lahat. Nakadalawang request po ako ng dugo. Awa ng Diyos yung mga kapatid po na sa MCGI. Tumutugon sila agad. Talagang may 2-3 pumupunta agad ng ospital. Ayun, awa ng Diyos po. Natugunan po ang pangangailangan ng dugo. Salamat sa Diyos sa mga kapatid sa MCGI sa kanilang pagmamalasakit sa kapwa. Mga kapatid, dali na po kayo. Mag-donate na po tayo ng dugo at nang tayo naman po ay makatulong sa ating kapwa at sa ating mga kapatid. Sa likod ng bawat pag-abot, may mga taong muling nagkakasama. May mga pangarap na nabubuhay. So pag in terms po ng gamit ng dugo, marami hong nangangailangan ng dugo, no? Gawa ng yung tulad ng yung may mga maoperehan. Ang mass blood donation ay mahalaga dahil ito ay nakakatulong sa mga tao, sa mga pasyenteng nangangailangan ng mga dugo at lalo na sa mga taong may critical ang kondisyon. Ito ay isang life savings. Ang blood donation po kasi napakarami pong magandang epekto lalo na po sa donors natin. Nakakababa kasi ito ma'am na iron levels. Yun po kasing iron level pag mataas po, it can cause cancer. Tapos ma'am kung mataas yung mga cholesterol natin, triglycerides, nakakatulong din po para bumaba ang mga ito na maganda sa kalusugan natin. Kasi pag mataas yung cholesterol at triglycerides natin, mas mataas tayo or prone tayo sa mga cardiac diseases. Malaking tulong po yung mass blood donation po ng MCGI, lalo na po madami pong nagdo-donate po sa inyo. Malaking tulong po sa ospital po namin kasi marami pong natutulungan tsaka nadudugtungan yung buhay po ng tao sa ospital. Lalo na po sa Bataan General Hospital, sa ngayon po ay magiging 1,000 bed capacity na po yung ospital po namin. Is madami na pong matutulungan lalo po sa pagdodonate po ng dugo. Siguro po ang share ko lang dito, yung karanasan ko po sa emergency room. May mga aksidente talaga tulad ng mga motor vehicular accidents na nangangailangan talaga na agarang blood. So tulad po ng mga gawain ito, kapag po may mga mass blood donation, matutustusan po natin yung pangangailangan na ito. Maraming beses na ma'am. So parang halos po ng pasyente natin, napakarami nating mga dialysis patients na every dialysis nila ma'am, kailangan nila ng blood. Mga leukemia patients na ma-admit lang po talaga for transfusion. Then after ma-transfuse, lalabas na. So recently ma'am, meron kaming patient na actually from Bulacan siya. So everyday ma'am, meron kaming ginagawang procedure sa kanya. Gumagamit siya ng 16 bags ng plasma. So without po yung mga donors, mga ganito, kahit na meron kami ng machine or kaya na performing procedure pero wala kami ng gagamitin niya na blood, hindi natin magagawa. So far po, okay na si patient ngayon. So naka 15 procedures kami na ganun ma'am. So per procedure, 16 bags. Imagine how many bags po yung nagamit niya ng isang pasyente. And ngayon ma'am, okay na siya. Hindi na siya critical. MCGI, wala akong masabi ma'am. Sobrang thank you po at saka sobrang grateful talaga kami ma'am
Ang MCGI po is one of our biggest account talaga, biggest partners. Top performer po kayo last year. I think even this year, kasi po sobrang dami nating nakakolek at natutulungan. Sana po patuloy po natin gawin yung mga ganitong activities, ma'am. Kasi sobrang dami po nating nabibigyan ng second chance sa buhay nila. Nabibigyan ng hope na makasama po yung family nila. Dahil lang po sa mga blood na dinodonate natin, nadudugtungan po natin yung buhay ng bawat pasyenteng nangangailangan. Kaya thank you po MCGI and sa lahat po ng mga blood donors natin. Hindi lang ito isang programa. Ito'y isang misyong naglalapit ng bawat isa sa Diyos, sa kapwa, at sa mas maliwanag na bukas. Taos puso kaming nagpapasalamat po sa inyo at palagi po kayo nandito. I think every 2 months na kayo nandito. You've been a part of the blood bank, the whole KFMC as well. So malaking tulong po yung time, yung pagdodonate nyo na pang dugo. It's a big help to our patient, lalo na po na ngayon that there is high demand of blood sa aming hospital, and we really appreciate in behalf of blood bank staff. We really thank you for your kindness. You always need a leader who shows that kind of kindness and gratitude and can help whomever needs to be helped. MCGI, thank you. Hi there, members of MCGI Ireland. I just want to thank you all so much for coming to donate with the Irish Blood Transfusion Service, and we'd like to encourage any more members who'd like to come and donate. You're more than welcome to join us, okay? Thank you so much. 本当に毎度ですね、私MCGI さんの担当させていただいて、本当にまずは団結力ですね。本当に皆さんがこう一つのことに向かって一生懸命やっていこう、人を助けていこうっていう思いを本当に毎回感じる献血会となってます。なのでもちろん初めましての方もいらっしゃいますし、私ももう何度も皆様とこう会ってご挨拶させていただいているので、またどうもこんにちはみたいな形ですごい和やかに献血会をさせていただいている印象です。いつも献血にお力添えいただいてありがとうございます。まず献血に関してなんですけれども、やはり皆様からいただいた血液で多くの患者さんの命が助かっております。と同時に献血ご協力いただきますと、血液の検査結果のようなものをお渡しできますので、日々皆様の健康チェックにもお役立ていただけるので、ぜひ献血にお力添えいただければと思います。 Hello everyone, my name is Rihanna and I'm a volunteer at the New York Blood Center. Today I come to the Members Church of God Internationals, and I was able to work with a lot of amazing people. I talked to a lot of donors, and it was just an amazing experience. Everyone here was so kind and welcoming, and it was, again, an amazing experience, and I encourage every single one of you to come donate. You can meet new people. This is a great place to network and to overall just help save lives in general. So thank you again for having me, and it was just an amazing experience to be here. Hinding-hindi tayo susuko, kasama si Kristo, kaya natin to. Mabigat man ang iyong pinapasan, mahirap man pinagdaraanan, mga ito ay malalampasan, pagkat mayroong Diyos na maaasahan. Hindi ako, kundi tayo, tulong-tulong sa ating pagtakbo. Hinding-hindi tayo susuko, kasama si Kristo, kaya natin to. Oh kapatid, kasama si Kristo, kaya natin
maglingkod na masaya. Ang kabutihan ay hindi nasusukat sa laki ng ibinibigay, kundi sa taos at buong pusong pag-aalay, isang patak ng dugo, isang pag-asang nagbubuklod sa atin, isang misyon ng pagmamahal at paglilingkod sa Diyos at kapwa. Kasi po mga kapatid, ang dugo hindi na-manufacture sa laboratory. Hindi pwedeng gawin yun sa laboratorio. Hindi pwedeng synthetic ang dugo. Kaya yung pangangailangan nung nag-aagaw buhay ng dugo, nag-aagaw buhay siya, kailangan niya ng dugo, hindi pwedeng gawin yon sa laboratorio. Saan mang gagaling yon? Sa isang tao na nagkaroon ng puwang sa puso niyang magbigay ng dugo o magbigay ng buhay, sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo. So, meron kang mga paraan na makikita kapuri-puri sa paningin ng Panginoon at sa paningin ng mga tao. Kaya tignan mo, kapuri-puri ba, kapatid na Rodel, sa paningin ng mga tao kung tayo po ay mag-indulge sa pagbibigay ng dugo sa ating mga kapwa na nangangailangan? Aba naman, oo, di ba? Kapuri-puri yon. Sa paningin ng Diyos, yung bang ialay mo yung buhay mo, di ba? Kaya po, isang bagay yan na pwede nating magawa bilang mga lingkod ng Diyos. Oh